Hello, hello, hello. O yun, may sounds na ba? O sige, okay. Dito po natin malalaman sa ating vlog ngayon ang medyo mahirap o masalimuot na issue kung bakit check mga kung may sounds. Bakit sabi niyo walang sounds nag-sounds na po ako. Check ko lang, check ko muna sounds. Check, 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 check sounds. Check, 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 check sounds. Morning, 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 morning. Meron na ba? O sabi na meron na daw. Morning, morning. Okay. Dati. Ti. Yan. May sounds na. O yan. Tinawag ko po lang. O ngayon, pagkita ko naman ito, kape. So ngayon, ito na pag-usapan natin po yung tinatawag na mahirap na intindihin ng ordinaryong mamamayan na hindi nakaaral ng batas, hindi nakaaral ng tinatawag na impeachment law at yung proseso sa impeachment ay dito natin ilalatag asa na ba tayo ngayon. Dito natin malalaman, mahihiwalay yung tinatawag na kailan magiging political ang desisyon at kailan na magsimula siya sa krimen. Ngayon, may makikita ka rito na kuminsan sa krimen, guilty sa krimen, pero hindi siya masasakop ng kriminal na ng ng impeachment. Ibig sabihin, maaring mangyari po na kung criminal law ang pag-usapan ay guilty na ang tao. Gaya kay Bill Clinton, noong in-impeach siya, ay guilty na siya sa crime na tinatawag na acts of lasciviousness. Noong ginawa niyang sex toy si Monica Lewinsky, na patunayan naman na ginawa niya sa Oval Office na nag-oral sex sila ni Monica Lewinsky. Tapos, napatunayan nga, pero bumuto pa rin mga senador sa Amerika na acquitted si Clinton. Diyan mo mahiwalay bakit kung titingnan mo sa punto de vista ng krimen, ay dapat makukulong na si Clinton. Pero sa punto de vista ng political, ay hindi bumuto ang mga senador. Ganon din po ang sa kanila naman sa US, ang impeachment ay majority. Majority ba? Parang 2/3 din eh. Titingnan natin. I-check natin. Check natin kung 2/3 sa Senate sa US. How many votes of senators to convict in an impeachment court, in an impeachment of the president in the US. To disclose lang sa inyo, nagtatanong po ako sa artificial intelligence. Malaking tulong po ang artificial intelligence kapag nagamit ninyo. Kung ano man, kahit ano pang trabaho ninyo, magagamit ninyo. Kung engineer kayo, magagamit nyo rin. Minsan siyempre, engineering, may idea ka. What could be a good idea? Magtanong ka sa AI. Kung ikaw ay nurse, what could be a good idea? Kung mayroon kang isang critical issue, magtanong ka sa AI. Kahit doktor ka, ganun din po. Kasi ang AI, sakop niya lahat ng mga researches na whole world. Para lang malaman, maibibigay sa iyo kung ano pang maitutulong niya. Ganun din sa batas. So ngayon, hindi pa nag-decision ng order. 2/3 of the present senators.
Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi Hello. niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Ano? Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Sa taong bayan nagkatayo, Check, check. hanggang dulo ang paninindigan. Okay po. Sa tingin ko naman ay may sounds na tayo. Pero patugtugin muna natin yung music ko para kay Sarah. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. Okay, sa tingin, monitor ko lang ha. Kung may sounds ako.
Sige, tapos ito na. Ang ulitin ko lang kasi wala ang sounds ako kanina. Ang ganito. Ang ano na ba ang sitwasyon sa ngayon? Dahil po sa ang katotohanan ay umamin si Gina Acosta na inutusan siya ni Sara na ibigay kay Kernel La Chica yung pera, 125 million. Anong epekto niyan? Ano ba ito? Bakit mayroong ano? Ulit. Dali lang. Okay, hello ba? Maayos ba? Walang sounds ah. Okay, hello ba? Maingay lang talaga. Okay, magbibili na tayo ng bagong mixer. Okay, ito po, let us discuss this in the most or fairest way that I could do. Kahit na aminado naman ako, makasara ako, pero let us discuss this in fairest way. So, ang ating pag-usapan sa ngayon ay ito establisado na po Hindi na ma-deny ng kahit sino. Kahit pro or anti-Sara ay hindi na maitatanggi ito. Na umamin si Special Disbursement Officer na makuha niya yung pera ay binigay niya lahat kay La Chica. So, ngayon, sa totoo lang, madadagdagan pa ito, ang detalyeng ito, lalakas o hihina. Depende kung ako ang prosecutor, ipapatawag ko si La Chica. To be fair, hindi to discover na matatalo si Sara, but to be fair. To be fair, ano ba talaga? Kasi we all do not know what really was done by La Chica. Okay? So, before going to La Chica, dito muna tayo. May tinatawag po na Joint Memorandum Circular 01-2015. Nakasabi po diyan sa 01-2015 na particular sa utos na kapag may pera ay dapat ang tinatawag na Special Disbursement Officer ang magre-release ng pondo. Klaro yan, nakabalagay din dyan. Pero ang hindi nakalagay dyan, may tinatawag na dito kung ipapasok yun, doktrina. Doktrina ng national security. Okay? Yung doktrina po ng national security, yun po ang naghaharang sa pagpapatupad ng batas. Halimbawa po, yung doktrina ng national security ay nagsasabi, huwag ka kahit kunti lang. Kahit suspicion lang. Huwag mong gagawin para baka lalo malagay sa balag ng alanganin ang kinabukasan ng ating bansa. Let us talk about this. I-focus natin sa confidential fund. Ngayon, a confidential fund, yes, and it is intended for confidential information. Ngayon, ano ba ang meron sa confidential information na dapat isantabi natin ang batas? Kaya nga inamin mismo nitong dalawang COA auditor na yung
pagdating sa mga resibo, o tawagin lang natin resibo, pero ang official name dyan ay acknowledgement receipts. Pagdating dyan po, ay tinatanggap nila kahit ang mga resibo na peke, ang pangalan ay hindi totoo, kahit sabihin mo na may registratos. So in other words, nag-declare na po yung dalawang state auditor, na walang problema si Sara sa pagbibigay ng chapi. O, chapi. Walang problema si Sara sa pagbibigay ng chapi. Hello. Subukan natin, baka hindi na chapi. Okay, chapi ba? Chapi. Okay, I'll try my best palayuin ko ng microphone. O sige, ba natin sabi ni Bin Catalonia. Kamag-anak ko yan. So anyway, dito na tayo ngayon sa sitwasyon bakit tinanggap ang mga resibo na Merigis Piatos. So dito nawindang ang unang theory ng prosecution. Akalain mo, nagpa-NBI examination pa sila ng lahat ng pirma sa acknowledgement receipts. Gusto na patunayan na mga peking tao ito. Ibig po sabihin, yung grupo nila Lewistro ay mga bubo. Pasensya na, magsalita talaga ako na bubo kayo. So bakit ko nasabing bubo? Bakit pa kayo nagpa-NBI examination kung ang si Merigis Piatos ba itutok? Nagpa-examination pa kasi NBI kung si Dakoy-Koy o kung sino-sino binabanggit kung sila ay mga totoong tao. Tapos nagtatawanan pa kayo. Guilty na si Sara. Yan po, mga kaibigan. Ako, fair lang ako. Isa lang po ang ibig sabihin yan, na yung mga gumawa ng reklamong impeachment ay bobo. Ibig sabihin po, hindi nila alam na otorisado pala gumamit ng Merigis Piatos. Ang pinag-usapan kasi dito is intelligence, confidential fund, at saka confidential information. Babalik ako dun sa doktrina sa Constitution ng pinakamataas na batas ng Pilipinas, na kung saan ay sinasabi, kapag ang batas ay naglalagay na sa seguridad ng bansa sa balag ng alanganin, hindi pwede manaig ang batas. Ganun po. Bakit po? Kasi ang Constitution natin ang pinakamataas na batas. So, with that, nagulantang sila ng binanggit ni Attorney Wamil at saka ni CPA Del Campo na okay lang yon, hindi nila tinitingnan kasi compliance audit. Nag-comply ba sila? Dahil po, wala po sa ating confidential fund rule na dapat ang resibo ay totoong tao. Yan na. Kita ko naman, ano naman ako. Ano ba yan? Ilipat ko muna yung ano. Hello.
Pero mas maganda siguro, antayin nyo muna i-reset ko lang, i-reset. Sana maganda ng boses natin, ha? Okay. Mayapabak sa mga kabalin. Andrea Gueco sa Singapore. Arnold Parino, Chapi na naman. Again, isasabi ko, pinatay ko muna. Si Edmundo Gardoque. Sino naman ang wala sa iyo kalbo sa kang wala pong problema kung DDS ako. Huwag mo lang kong tawaging DD shit Edmundo Gardoque. Kasi feeling mo mas magaling, mas mautak ka pa sa akin. Kung mas magaling ka sa akin, di huwag ka na makinig sa akin. Okay? Ano? Ano? Ano naman, lalayo-layo ko lang siguro. Ah, ano na, ha? Di nag-live ako, sir. Si birthday pa, birthday. Ngayong araw, ayaw kong batiin kasi araw ng kamatayan eh. So, I'll just reminisce na lang na congratulations na kahit ibig sabihin tragedy ni Ninoy Aquino ay yung kamatayan niya po ang nag-umpisa ng talagang incredible and unstoppable power to stop President Marcos, the authoritarian ruler during that time, at sinipa siya for the first time at nagbigay ng walang kasing katumbas na matinding kahiyan sa mga pamilya Marcos. Let me be clear, hindi yan kahiyan ng mga Ilocano. Kahiyan yan ng mga Marcos. At lalo pa, dapat let me be clear, na kayong mga Ilocano, huwag kayong magalit at dahil nasipa si Marcos. Kasi unang-una, lahat naman tayo yung mga tribo, may kanya-kanyang presidente tayo. Kahit na kaparehas kong Ilonggo, eh talagang yayariin ko. Ipikriticize ko. Kapareho kong Bisaya, kung talagang meron talagang ebidensya, ipikriticize ko. Hindi kagaya na magiging loyalista tayo kung may ebidensya na laban sa ating mga kinakampihan. So, I have to congratulate Noynoy Aquino despite the fact it is a tragedy, a story tragedy. But it is the glory of his mm, dreams at that time. Kasi sinadya niyan bumalik sa Pilipinas kahit na alam niya kamatayan na nagantay sa kanya. Ibig sabihin, he succeeded in his mission. Okay? So, gano'n lang po. Happy birthday. Um, happy anniversary for the August 21 tragedy that happened in 1983. I was in I was in second year college in the College of Engineering at Mindanao State University at the time. I remember I was sitting on the gymnasium, not gymnasium, the grandstand of MSU when that incident happened. Okay, so diretso na tayo. Okay, ulitin ko lang kasi wala-wala na yung kwenta ng aking sounds. Ang sounds ng aking microphone kasi bibili na lang ako ng bagong mixer. Kaya lang, hindi ako makabili ng bagong mixer, wala naman akong kita. So, pagbigyan nyo lang muna ako, kaya please bear with me. So, naintindihan naman ninyo yung sinasabi ko. At ang maganda lang dito ay yung microphone ko nakabili ako. 30,000 ito. Ayan, sure. But the problem is my mixer, local na local. Binili ko lang sa Raon. Yan na makaya ko, Raon. So anyway, ang ating pakinggan ngayon, ulitin ko lang,
ano na ba ang estado ng impeachment sa ngayon? Talo na ba si Sara o hindi? Sa punto de vista, wala po akong kaba doon sa tinatawag na grave threats kasi wala naman talaga grave threats. Ang problema na po dito, nagiging grave threats lang yan sa mga salita na mga anti-Sara, anti-BBM. Kumbaga yan tinatawag na bend the law. They're trying to bend the law. The real definition of grave threats is this. Kailangan, parang hold up yan eh. Tutukan mo na baril ng tao. Give me a money or I'll kill you. Yan ang grave threat. So ngayon, pag nabigay ng pera, wala na grave threat. Dissolved na. But then, committed na yung crime na naging hold up na siya. Hindi na siya grave threat. Okay? So ngayon, halimbawa, hindi pera ang hiningi. I-appoint mo ako pagiging presidente ng Purok. Kung hindi, mamamatay ka. O, kailangan, I'll give you 24 hours to do it. Ayun. Kailangan 24 hours, i-appoint mo ako kung hindi, mamamatay ka. That is good. So, ibig sabihin, nakikita nyo, kung hindi gagawin ng tinatakot, sabihin natin tinatakot per se, ay yan ay grave threat. Mamamatay siya. Masasaktan siya. Ihambing natin sa sitwasyon na kay Sara na nagkwento lamang siya, hindi naman na tinawag na kinulaot si Bongbong Marcos. Hindi na sinabi, "Hay Bongbong, mayroon akong kinausap na tao." Hindi ganoon eh. May nagtanong si Princess Maui na vlogger, "Ma'am, ano na po ang inyong reaksyon kasi may mga grave threats na para na ipapatay ang lahat ng mga pamilya Duterte." So, ayan tinatawag po na Operation Romanov. Ngayon, para maintindihan yung Operation Romanov, I'll just tell you that Romanov ruled Russia in 113 years as a Tsar. Ang tawag kasi sa king ito na Tsar. So, noong panahon na si Nicholas II na yung Romanov, ang Tsar o the king, ay nanalo po ang mga rebellion na mga in-inspire ng mga communism. In-inspire ni Karl Marx. At in-inspire yan ni Nikolai Lenin. So, ngayon nanalo sila, ang ginawa nila, 1917 in July, ay ginather nila ang buong pamilya ng Romanov ni Nicholas II at sa misis niya. Ang mga anak niya, mga 10 years old pa lang doon, may 8-year-old. Mababa pa kasi, bata pa si Nicholas II. Dahil sa kanyang kabataan, mahina sa mag-manage. Kulang siya sa experience. Pero nandoon siya dahil siya yung heir to the throne. So nevertheless, natalo ng Bolshevik na revolutionist ang Russian Kingdom. At ginala din sa isang bahay at pati ang mga anak, pati ang mga maid o domestic helpers, pati mga lalaki at babae na mga inipon at binaril sila lahat. Walang tinira kahit isang bata. Ganun po ang ginawa. So, with that as a scare to Sarah, do you think Sarah is reasonable in employing that self-defense? Nagugulatin din sila, ibablat din sila na sinabi kay Princess Maui na vlogger, "Don't you worry, ma'am. May kinausap na akong tao na patayin si BBM, patayin si Lisa Marcos, patayin si Martin Romualdez kung ako'y papatayin nila. At huwag mong tantanan hanggat hindi sila maubos." Yan ang eksaktong sinabi ni Sarah. So ano yun ang meron dyan? Meaning to say, kung hindi gagawa sila ni BBM, Lisa at si Martin, walang mangyari sa kanila. Safe sila, hindi sila papatayin. Kung gagawa sila, napatayin si Sarah, di mamamatay sila. Ganun lamang, warning lang yan. And there is no crime such as warning sa revised penal code ng Pilipinas. So ngayon, kabila, threats. Threats kasi pag hindi mo ako i-appoint in 24 hours, papatayin kita.
Palaparin pa natin ang ibig sabihin ng warning. Oy, lagi ka lang nanggugulo sa bahay ko. Bukas, pag pumunta ka sa bahay ko, papatayin kita. Threat ba yan? Hindi po threat yun, warning yun. And there is no crime as warning in the revised penal code na sinasabi sa ating democratic law, if there is no law that punishes it, then it is not a crime. Nullium crimen, nullia pena sine lege. It is not a crime if there is no law punishing it. Okay? Siguro understood na tayo dyan, kaya very clear na sinasabi ko, wala pong bubuto na senador para igigilty si Sara just because of that. And it is not grave threat. It is neither betrayal of public trust. Bakit? Pwede mo sabihin betrayal ng trust ni BBM lang. Trust ni Lisa. Trust ni Tambaluslos. But the trust in Tambaluslos, BBM, and Lisa is not public trust. In fact, mas marami pang kumakampi kay Sara. Nag-trust kay Sara. Ganun lang po simple yun. So let us now move forward to confidential fund. Because of the bad sound that I had, choppy sound, ganito ang gagawin. Ulitin ko lang para maintindihan ninyo lahat. Nag-umpisa ito sa akusasyon na binulsa ko ni Sara ang confidential fund. Ang tanong, binulsa ba ni Sara ang confidential fund? Yun lamang po ang tanong natin. So, kung ayan ang tanong natin, hanapin natin ang katibayan na binulsa na. Huwag nating hanapin yung katotohanan na binigay kay La Chica. Kasi kung binigay kay La Chica, may gagawin pa sila Chica noon. Ang gagawin na Chica, igagather, tawagan niya lahat ng mga tauhan niya sa field. Hoy, ito, may trabaho ka, may trabaho ka, ito yung pera, i-Gcash ko lang. Automatic, mabilis lang po ang pagpadala ng pera sa ngayon. Bank to bank lang. Hindi kagaya ng panahon ng araw. Although na binigay kay La Chica yung pera, in cash, cold cash, yung mga malalapit, ibinigay yun. Or pwede naman i-advance ng ibang tao. Tapos papalitan na sa nila Chica ng pera. Kaya mayroong mga usapin doon, attorney, na bakit paano mangyari? Meron sa Cotabato binigay, meron sa Davao, meron sa Marawi, meron sa Basilan, meron sa Hulu, meron sa Tabi-Tawi, meron sa Ilocos, meron sa Bicol, meron sa nasabay-sabay ang pagbibigay ng pera. Sabi nila, imposible mangyari yan. Imposible sa panahon noon na wala pa tayong banking system na online. Saka yun na may banking system na online, simple lang yan. Mag-gather lang ako, lahat ng mga kaibigan ko, ito may 125 million ako. Ako si Kernela Chica. Ang project natin kailangan hindi mantala at kailangan ubusin ang pera until December 31, 2022 kasi iyan ang batas sa Pilipinas. So ngayon, gahol talaga sa oras. May tanong tuloy ngayon ng iba. Napakarami nagtatanong. Sinadya ba ni BBM yun sa kanilang Romualdez na ibigay sa gahol na oras para makabuo sila ng akusasyon na tarantado, swapang, lustay ito si Sara? Ganun po ang iba. Ayaw ko lang sa inyo kung anong impression ninyo. Pero sa akin, ganun din po, nakaplanado na lahat. Diba? Saan ka makakita? Of all people or officials having confidential funds and intelligence funds, bakit si Sara lang ang pinapadala ninyo at inimbestigahan sa Good Government Committee? Hanggang ngayon, tinatanong na noon pa, hanggang ngayon wala silang maibibigay na sagot. So ngayon, yan po ang tinatawag na paglabag sa Equal Protection Clause. What applies to Juan must apply to Pedro. What applies to one must apply to all. At naalala ko ng buhay pa si Mayor Alfredo Lim. Sinasabi niya lagi yan. The law must apply to all. Otherwise, none at all. Kung ngayon, bakit si BBM hindi nyo inustisa? Bakit ang Armed Forces of the Philippines
Hindi niyo inusisa ang kanilang intelligence fund kung paano pinapadalang pera. Bakit hindi niyo tinatanong ang Supreme Court kung paano nila pinapalabas ang kanilang confidential fund? Bakit hindi niyo tinatanong si Dilima nung araw nung confidential fund niya ay hindi na ipaliwanag? Bakit hindi niyo tinatanong si Rimulya na may 1.5 confidential fund siya nung siya ay secretary ng Department of Justice, ngayon hindi niya na ipapaliwanag? Bakit? Lahat. Mga PNP, may confidential fund, intelligence fund, kung minsan tawagin. Bakit hanggang ngayon, ni isang PNP chief, wala kayong kinawagan para magpapaliwanag? Oh, bakit? Ang lahat, pati ngayon, pati BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ay binigyan na rin ng confidential fund para labanan ang mga inchik din sa West Philippine Sea. Nabili ba ito na dapat bilhin? Kasi ang part of their procurement ay bibili sila ng diesel o mga gasolina at pagkain ng mga fishermen na ginagawa nilang tik-tik o di ka informants para malababantayan ang galaw ng mga Chinese dun sa West Philippine Sea. Bakit? May nagtanong ba kung natama ang bangka, diniklara nilang bangka na ginamit ay 50? May nagsabi ba na 50 ba na bangka na gamit? So, ibig sabihin, I'm arguing from the point of view of Equal Protection Clause. Kaya kung sa Equal Protection Clause, pwede pong gagamitin ng makasara ng mga senador na dahilan para kahit guilty pa si Sara, kung sa ebidensya tignan, ibubuto pa rin nila acquitted. Ganun po yun. Kasi ang labanan dito, ang bubuto ay mga senador. So may panahon na talagang kung titingnan mo sa punto de vista ng criminal law, ay guilty. Kagaya kay hinalimbawa ko kanina, Tony, kay Bill Clinton. Napatunayan si Bill Clinton na sinutsupa siya ni Monica Lewinsky. That was a crime of acts of lasciviousness, if not what other sexual crimes. Tapos gagawin dun sa Oval Office. So ngayon, anong ginawa ng mga senador ng mga Amerikano? Even the Republican senators voted in favor of Clinton. Bakit? Kasi ang sa Amerika po kasi, ang mga senador, they don't mind kung ikaw ay Democrat o di kung ikaw ay Republican. Basta buboto sila ayon po sa mga email sa kanila ng mga constituent nila. Pag majority sa isang state, kahit Republican pa ang senador, na humingi, Senator, acquit Clinton. Kaya maraming Republican ang bumoto pabor kay Clinton. Kahit Democrat si Clinton. Kasi doon may real checking sila. May real measurement sila kung ano ang pulso ng tao nila. Ang tao nila kasi po, meron silang mabilis na survey bawat isa mga senador at yung mga email sa kanila ay tinitignan nila lahat yan. Hindi kagaya sa atin ng hula-hula ng mga senador. But then, the real mission na mag-control sa action ng mga senador dito sa ngayon, sa atin naman, ay yung sa taas ng survey ni Sara, nobody is brave enough to vote against Sara kapag siya ay tatakbong senador sa 2020. Yan po ang katotohanan ng buhay. So ngayon, pag-usapan natin itong confidential fund kasi diyan pa lang sila umabot eh. So, napatunayan na po na ang pera, ang mga resibo na sinumiti nila ay acknowledgement receipts na ang pangalan ay mga peking tao. So, in other words, ulitin ko na sinabi ko kanina, dito mo makita attorney ang kabubuhan ng mga abogado nila ni Luistro. Bakit ko nasasabi na bobo? Akalain mo ba, 4,000 na resibo, pina-NBI examination pa nila, useless naman pala kasi sinabi ng dalawang state auditors, si Attorney Wamil, saka si Sainel Del Campo, na hindi naman namin po tinitingnan kung peke o hindi ang pangalan ng tao. Nakasabi lamang po sa Joint Memorandum Circular na kailangan ay magsabit sila at walang inuutos na alamin kung sino ang tao sa likod ng pangalan na yan.
Eh di dyan parang attorney, nagkakusap ko kasi attorney. Diyan na po, di ba yung malaman attorney, nabubo yung mga nagplano sa impeachment na complaint. Yan na po ang sinasabi ko na kabubuhan nila. So, pag sinasabi, may kasabihan kami, he who comes to court must come with clean hands. Pag sinabi mo clean hands, ang akusasyon mo ay in good faith at meron kang basihan. Kasi kung wala kang basihan, you have no clean hands. Ito, anong gagamitin mo basihan yung may regrespato sa resibo? Sinabi na nga ng State Auditors, hindi po problema yan. There is no law that prohibits or allows. So because it is not required in our audit, then we do not mind who are the real persons behind those names. So ngayon, papunta na tayo ngayon sa nag-withdraw daw. Ginastusan ito ng 2 oras na pagtatanong ni Ligutan. Napaka-bubo naman ito na abogado kung magtanong. Yung tanong na sa 1 minuto, 2 minuto lang, tapos na. Ganito, halimbawa, kung ako sa Ligutan, hindi ko na kailangan attorney na mag-ideklara siya na hostile witness. Bakit? Ano bang pakay ng hostile witness? Na kailangan mo ideklara siya na hostile witness. Ganito na po, para malaman ninyo, bakit meron bang hostile? Ano ba yung sabihin hostile? Kaaway na witness. Yan na sa Tagalog. Kaaway na witness. So ngayon, ibig sabihin, kapag madeklara na siya na kaaway na witness, kung ano man ang sasabihin niya, hindi yan pwede gagamitin sa nagtatanong. Laban sa nagtatanong. Kasi imagine attorney, kung hindi hostile witness si Gina Acosta, pag nagtanong si Ligutan, kanino mo binigay ang pera na 125 million? Kay Acosta po. Sino ang nag-utos sa'yo? Bakit mo binigay doon? Pangalawang tanong. Kasi, utos ni Sara Duterte. Tapos na! 2 tanong na! Tapos na! Bakit umikot-ikot pa sa 2 oras ang kailangan nyo mahigit? So ngayon, kung hindi siya nadeklara na hostile witness, ganito po mangyari. Pag mag-deny, oras na mag-deny si Acosta, hindi po si Sara nag-utos, patay na. Magiging gagamitin na ngayon, ipapalagay na ng batas ngayon na yun ay ebidensya na rin ng prosecution. So, naintindihan nyo na kung bakit kailangan ni Ligutan na ideklara na hostile witness o kaaway ng testigo si Gina Acosta. So, yan po ang dahilan. So, may nalaman na kayo ngayon na batas sa akin kung ano yung hostile witness. Pero, attorney, kung ako naman si Ligutan, hindi ko na kailangan i-deklara siya ng hostile witness. Bakit? Kasi mayroon ng testimonya si Gina Acosta sa House of Representatives Committee on Good Government. Anong sinabi niya ron? The same thing. Sinabi niya na si Sara nag-utos sa kanya. So ngayon, halimbawa, babaguhin ni Gina Acosta sa impeachment complaint, may panlaban ako. Kaya hindi ko na kailangan i-deklara siya na hostile witness. Sasabihin ko na, halimbawa, si Sara ba nag-utos sa iyo? Hindi po. Pati ka mo na miss witness. Ito man eh, di ba? Ito itong transcript of records ng sinabi mo na tinatanong ka sa Kongreso. Ito man sinabi mo, ito'y records, hindi mo na pwedeng itanggi ito. Ganun na kasimple, hindi ko na siya tatanungin, totoo ba ito? Hindi, waste of time yan. Sabihin ko na sa kanya, hindi mo na pwede itanggi rito. Sinabi mo dito na si Sara nag-utos. Ngayon sinasabi mo, hindi Sara. Wala. Panalo pa rin ako kung ako si Ligutan. Kaya lang, napakabubo na, ay naku, UP graduate ka pa naman. Ay. Hindi, ang gusto lang nila talaga ulit-ulitin na para akala nila tatanim sa utak ng Pilipino na butante. Masama talaga Sara, masama talaga Sara. Ganun naman ang pakay nila. Ulit-ulit. Sa 2 oras, inulit-ulit. Ang problema lang, nagkaroon ng reverse psychology. Naasar ang tao, pabalik-balik. At dahil sa pabalik-balik, tumagal. Sino ang cause ng delay? Hindi kayo. So ngayon, napatunayan na yan, ano na ngayon?
Sinabi po kasi ng Joint Memorandum Circular, bawal ibigay sa hindi, ang dapat ang mamigay ng pera ay yung Special Disbursement Officer. So, ang tanong, ang katotohanan po, binigay ni Gina Acosta kay Colonel Chica. Hindi SDO sila. So, kung titingnan mo, ang Joint Memorandum Circular ay nilabag. Di ba? Nilabag. Sarah cannot deny that na nilabag at siya pa nag-utos. Ibig sabihin, nilabag ni Sarah ang Joint Memorandum Circular 01-2015. Pagkatapos niyan, pero ang tanong, ano, mayayari ba si Sarah dyan? Sagot! Kung criminal case, yan, isasampa mo sa fiscal at saka sa RTC, anong mangyayari? Magkakaroon lamang po ng tinatawag namin na presumption of guilt kay Sarah na nilabag niya ang utos ng Joint Memorandum Circular. Pero pag sinabi nating presumption, pinapalagay lamang po. At ayon po sa ating ebidensya, batas ng ebidensya, lahat po ng presumption ay hanggang pagpalagay lamang. At hindi mo pwedeng ikukonvict ang tao sa pagpapalagay lamang. Dapat yan ay proof beyond reasonable doubt na inuutos mismo ng ating konstitusyon. Therefore, kung sa punto ng criminal law, titingnan mo si Sarah, guilty ba? Ang tawag natin yan sa mga Bisaya, murag guilty. Parang guilty ko sa Tagalog. Hanggang doon lang. Pero, ang katotohanan kasi, may proseso din ang auditing. Pagkatapos ng nagdeklara, ang COA na notice of disallowance of the receipts. Anong ibig sabihin? May remedyo pa si Sarah, pwede pa siya mag-apila hanggang sa Supreme Court. In other words, as we speak now, nasa level pa lang ng in-bank ang 375 million. Tapos ang isa, mag-file pa lang ng motion for reconsideration dun sa 73 million. In other words, walang, kahit sa criminal law, walang declaration o walang ebidensya na guilty si Sarah. All are presumptions. All are pagpalagay lamang. Pwede mo sabihin, parang guilty. Parang guilty. Ganun ako sa criminal law. But then, if we talk about political law, diyan na po papasok ang kaisipan ng mga senador. Ibubuto ko pa kung guilty ito o hindi. Yan po ang political color ng impeachment. Ngayon, sasabihin ng senador, hindi ko ibubuto ito kasi mahal siya ng tao. Kapag ibubuto ko ito, ako na senador ay nilabag ko ang tiwala ng taong bayan kay Sarah. Ganun lamang po yun. Therefore, there is nothing about betrayal of public trust to talk about. Lumalabas mo sa mga survey, number 1 si Sarah. Wala kayong magagawa dyan. Ngayon ang mga tao po kasi ay asar na sa bagal ng trabaho. Boring. Kaya kasalanan mo rin ligutan ang haba mo magtanong, nabuboring ng mga tao. Ang pumapalakpak lamang sa iyo yung mga anti-DDS. Ang problema lang ang Pilipino ay hindi lamang anti-DDS. Marami din bang Pilipino na pro-DDS? Mas marami pa nga pro-DDS hanggang Ilocos. Yan ang pinagproblema ninyo. Kayo ang nagsumira ng inyong reputasyon sa pag-akusa kay Sarah. So therefore, sa ngayon pa lang, maikukonclude ko na wala na, tapos na ang boxing. Ngayon, dito naman, tanangin natin, ano kaya kung ipapatawag si La Chica? Ito pag-usapan natin. Ano mangyari? Yun ang tama sa punto de vista attorney kung ikaw ay fair na prosecutor. Kasi ang prosecutor, ang trabaho ng prosecutor ay hindi naman mag-convict, kundi mag-acquit din kung may makita silang ebidensya na makakapabor sa akusado. Twofold. So ngayon, anong gagawin na? Dapat nila ipatawag sila Chica.
para sila chika magsalita. Saan napunta ang pera binigay ni Acosta sa iyo? At bakit ibinigay ni Acosta sa iyo? Ang sabi ni Acosta, ibinigay niya sa iyo kasi hindi niya kilala kung sinong taong pagbibigyan ng pera. At hindi niya alam kung saang bundok puntahan. Wala naman akong escort na magbantay sa akin para ihatid ang pera. At tanging si Colonel La Chica lamang nakakaalam kung sino pagbibigyan. Yan ang sabi ni Acosta. Hindi ba tama yan? So ngayon, dito naman ngayon uli, attorney, papasok yung sinasabi ko na national security. Kung darating sa punto na ang batas ay kukontra sa national security, mananaig ang national security. Ano po ang national security natin? Na hindi dapat ibulgar kung sino binigyan ng pera. Oras na ibulgar mo yan, para mo na rin binulgar kung bakit pinatay si Roger Mabilangan. Ka-Hector Mabilangan. Kasi tinuturo si Hector Mabilangan noon na siya ang nagtraidor sa kanila ni Roger doon sa Quezon Province. Inihimplo ko na lang ang katotohanan. Ngayon, kung pipilitin natin yan, malalaman ngayon ng lahat ng Muslim na Pilipino kung sino ang nagtraidor kay Marwan, kung bakit alam ng SAP kung saan puntahan si Marwan. Alam niyo ba na binigyan ng 60 million yung katabi ni Marwan? Kung sino sa katabi niya, binigyan ng 60 million para ibigay lang ang sarili niyang cellphone number. Bakit cellphone number lang hinanap? Kasi pag tinawagan nila, pag nagsignal, madidetect sa Global Positioning System. Malalaman ngayon kung saan ang lokasyon ni Marwan. Ganun po, iniihimplo ko lang sa inyo kung gaano kahalaga ang informasyon. Kaya naman, sa kay Bin Laden naman, hinanap siya ng CIA. 10 taon naghanap ang CIA. At ang binigyan ng trabaho ay ang CIA ng mga babae. Umabot sila sa punto na nagbigay sila ng isang Ferrari kapalit ng isang landline na telephone number. Binigay sa kanilang telephone number. From there, na-trace na nila ngayon na nandoon pala, may sikretong bahay pala sa loob ng PMA si Bin Laden. Anong PMA? Hindi Philippine Military Academy, kundi Pakistan Military Academy. Na sa loob niya may bahay doon. Doon pala nagtatago si Bin Laden. Kaya nakita nila nang dahil lamang sa Ferrari na binayad sa isang telephone number. So ngayon, ang Ferrari ata mga 30 million ang halaga. So ganun po kasimple. So I hope you understand already the seriousness and the sensitivities of information. Kaya hindi pwede mag-apply, attorney, ang Joint Memorandum Circular na nag-utos na tanging Special Disbursement Officer lamang ang mamigay ng pera sa mga confidential agents. Ang mga informants ay walang tiwala yan. Kahit kanino, maliban na lamang sa mga kausap nila sa military. Siyempre, malalaman ngayon ni Franz Castro, malalaman ni Congressman Tino, malalaman ni Congresswoman Rinico, malalaman ni Congresswoman Arlene Brosas at saka ni Sara Ilago kung sino ang mga NPA na nagtraidor sa kanila. And precisely, yan po ang dahilan kung bakit walang school shooting sa panahon ni Sara. Dahil meron siyang confidential fund na nagagamit bantayan ng mga bata na may mental problem. Akalain mo, attorney, na disheartened ako. Graduating sa valedictorian yung estudyante na bumaril. Graduating, valedictorian sa Ateneo de Zamboanga High School. Running first honor lagi. Dean's Lister. Bakit ganun ang nangyari? Nakakawa. Naintindihan ko ang tatay niya. Sobrang pigati ng tatay niya. Kinuwinto po ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno
kung paano niya kinumport niya yung tao niya na chief ng Bureau of Customs Police sa Zamboanga. At sinabi ni Colonel, ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, napakagaling na tao yun. Ang daming nasawata ng mga smuggling. So, kinikwento ko lamang sa inyo para maintindihan ninyo kung gaano kahalaga ang informasyon. Na bakit hindi pala pwede magagawin mo na guilty si Sarah just because sinuway niya yung Joint Memorandum Circular na tanging SDO lamang ang pwede mamigay. Hindi po pwede malaman ng SDO kung sino ang kinukunan ng impormasyon. So, ngayon, if that is so, kasi bakit kahit sa kuwa attorney hindi pwede ibigay ang pangalan? Bakit? May taga-kuha ng mga NPA. O kagaya kay Heidi Mendoza. Parang NPA. Mabuti na lang, bumaliktad na ngayon si Sheila Magno. Kasi kinikriticize ko. Pati si Christian Isguera, bumaliktad na. Dati pro-PBM. Ganon sinasabi ko lang sa inyo kung ano talaga ang matalim na pagtingin sa mga bagay-bagay nito. So, in other words, let me ask you a question. Having guesses and the reasons behind, sa tingin niyo ba, bubuto ng convict ang mga, sabihin na lang natin, hayaan natin majority senator, kasi kailangan 16 votes eh. Ang tanong ko na lang, mga minority na 11, bubuto ba sila na para i-convict si Sarah? Nunca. Nunca, wala. So ngayon, sila Chika, kung patawag siya, ito naman, senaryo. Halimbawa, pinatawag sila Chika, anong mangyari? Of course, alam na nila Chika gagawin niya. Your Honors, hindi po ako pwede sumagot kung sino si Meriglis Piatos at hindi ko pwede sabihin kung kanino ko binigay, kung paano ko binigay at hindi ko po pwede sabihin kung sino-sino, kung sa anong pakay kasi may mga informasyon na masasagasaan, mabibisto at mamamatay yung mga ahente na kausap namin lagi na hanggang ngayon po ay sila pa rin ang nagbibigay ng informasyon sa amin. So, ngayon, kung ipatawag nyo sila Chika, kung fair kayo, ipatawag nyo, I suggest, ipatawag nyo. Dapat para malaman. Para naman, ano naman ang gagawin natin? Para naman, siya ang aako ng responsibility na hindi si Sarah ang may kasalanan dyan. Okay? So, with that, may isang oras na tayo. Maraming salamat po sa inyo. Si Gladys Sherbs. Sabi po ng brother ko ay yung Camarillo ay isang autistic at binubuli ng teacher kaya nagalit. Okay. Si Bergie Piquero naman, hindi noon parang makakaliwa. Roman Bengson, naimbag bigat. Klaro, explanation. Tirador Toto. O Gladys Sherpa. Wala po kayo. Kanina wala pong sounds. Chab release. Sa Chabril, sabi niya, ano ngayon, kawawa ang mga 14 kargadores. Ay, iba naman topic yan. Isa mga Marines naman yan. Huwag mo muna itabay dito kasi nasisira yung topic natin eh. Gusto mo tayo, ginugulo yung usapan eh. O si Makatang Tambay, si Noel, iba issue yun dito sa kaso. O yung pati si Noel Mendoza, ba't gumagawa ka pa ng ibang mga kaso? Ibang mga istorya. Ay, nako. Dito lang tayo. Jim Mormons, maayong agad dira sa Marvel. Makatang Tambay. Sir, gusto ko ibahagi yung tanong ko sa iyo. Bakit kaya hindi nila ipatawag? Ito na nga. Nasa prosecution niya kung bakit ayaw na patawag. Kasi alam nila, hindi rin nagsasabi na pabor sa kanila. Lalo madidiin ang kaso ng prosecution kung ipatawag. Yun ang tingin ko sa kanila, attorney. At ayaw na, takot sila. Yan ang klaseng prosecutor na hindi patas ang laban. Dapat patawag nila. Huwag sila matakot kung ano sasabihin nila, Chika. So, Jerry Diazes, si Manuel Oy, ang original na nagsabi na ang nagwabagi ay hindi umayaw at umayaw ay hindi nagwagi. Sa Philippines ay hindi po yan. Basta kinakantay ni Freddy Aguilar. Maricar Salisi, Atty. Toto, sino po, sino ulitin? Makatang Tambay,
Hina ng audio ko raw. Lorenzo Pascua, good morning. Kay Hintelibinyo, huwag ka mag-alala katuto. Mapagtanto rin ng mga tao sa huli. Ako nga, dati naman akong Duterte. Ay dapat magpanatili ka Duterte. Bakit nagiging BBM ka na? Kawatan ka na ngayon? Sa gitna po ng kawatan at mamatay tao, doon ako sa mamatay tao. Dennis Causing, kapatid ko. Andre Guigo, Mayapabak, sa mga kabalin. At tapos si Arnold Parino, Chapi naman ba kanina? So Edmond Garduque, sino naman ang wala sa iyo, kalbo? Tinatawag mong kalbo. Oh, okay lang yan. Sige lang. Kalbo naman ako. Alam mo nga sabihin ko, hindi ako kalbo. Hindi magsisinungaling ako. Arnold Parino, Chapi daw kanina, Felix Sagalla, Sara, nakasalang na nga as per COA hindi na nga susundin ang COA guidelines kasi kumukontra sa national security. Dapat maintindihan nyo yan. Oras na ang batas ay kumakalaban sa national security, that law cannot apply. Miss Rachel Gustelo, Dr. Toto, have a good day. San o pakita sini mag-untat stress sa aton gobyerno. Grabe na ang kahuluya nga nagtabo sa bayan natin. Ano ang dapat himuon? Ayun, pinakamatinding stress sa atin ngayon, baha. Everybody is swimming. Others are drowning. Chin, Siyongko, Mininati. Hi, Dr. To, when you're in good faith, your conscience is clear. Always watching from Ontario, Canada. Salamat po, Sir Frank. Helen Flores Tolentino, nagluloko po, Junior. Nagluloko ka na. Kayaan mabibili ako ng bagong mixer sa Raon. Kasi mura lang doon sa Raon eh. Hindi ako kaya bibili ng ng JBL na mixer. Okay, patawag na mas mga NPC ka na la chika para makatikim sila. So, Linda Cardeno. Hi po, watching from Aloha, Hawaii. Aloha, di ba? Maganda ng kanta ni Elvis Presley. Sa ako na, yung Hawaii ang Aloha. Sweetheart, Aloha. Parang gano'n ang tunog nun eh. Lethal, nawawala po Diyo. Okay. Si Arlene Anacleto. Helen Flores Tolentino, naimbag bigat kada kayo amin. Okay, sa Lambayong, Ken Takurong. Lambayong, mga kasimanwa. Si Helen, kababayan ko sa Lambayong. Tapos Manila, 0. May audio pero soundtrack niya po yun ay, okay, Manila, 0, big deals sa Bayarang Media, yung pagbigay ng pera kay La Chica. Lethal, okay, at least, naintindihan nyo na ngayon ang kahalagaan bakit ganun binigay kay La Chica. Joey Tamayo, Romel Bengson, naimbag bigat. Helen Flores Tolentino, Helen Baguio, naimbag bigat. Audio po, Doc, okay? Sino pa? Teacher's Pet TV. Good morning from Charlotte, North Carolina. Okay, Romel Bengson, naimbag bigat. Jet Setter, watching from Beverly Hills, Los Angeles. You're the best, Attorney Causing. Ayan, salamat naman. It's mine only. Magandang umaga, Attorney. Yung meron po sound. Okay, Helen Baguio. Sino pang iba? Marami na sila. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat at 1 oras at 6 na minuto na tayo. Jaime Mariano, kapal din daw ako. Akupal din daw ako. Sige, it's your opinion. I cannot go against your opinion. Britney Spears, good morning. Attorney to, watching from Daet, Camarines Norte. Salamat po sa bayan ni Droben Padilla. Bergie Piquero, Heidi, noon pa yan na makakaliwa. Gladys Sherpa, sabi po ng brother ko, okay, maraming salamat po. At hanggang dyan na muna tayo at magtrabaho naman po.